panalangin at intensyon sa araw nito. Special intention ni na JV at Isel Covanquet para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Juanita at Lencio Paraiso, Josephine at Heriberto Villamayor, Rebecca and Roberto Drilon Sr., Emiliana Ramos, Aldarico Ramos, Cristina and Felix Berto Caigani, Eufrasia Adjoy and Estelita Adjoy Ortega, para pa rin sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lourdes, alay ni Dante Cahipe at pamilya, at Teresita Cahipe Tolentino at pamilya. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay sinasagawa natin ang misang ito sa karangalan ni San Blas, isang martir at obispo na sinasabing patron ng mga kagalingan sa sakit sa lalamunan, at gayon din ang kasabay ng pagbibinyag sa mga sanggol na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang walang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang lalabitang mga lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito.
Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman ang inyong pag-ibig sa Diyos. Ingatan ang ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mo lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa labok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala nang katapusan. Yaw magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Aleluya, aleluya. Ang tinig ko'y pakinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanding. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang mga kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pati nyo nga muna ang mga katabi, isang pinagpalang umaga. Palakpakan muna natin ang Diyos. Mga kapatid, nakaranas ka na ba ng rejection? Ha? Wala naman sigurong hindi pa nire-reject dito. At isa marahil sa masakit na maaaring maranasan natin ay yung ma-reject ng kapwa mo, no? Na hindi ka tanggapin na mayroong masabi sa iyo. At ang mas masakit dito, kapag ito ay nanggaling mismo sa mga taong malapit sa iyo, kaya naman ay yung mismong kamag-anak mo, no? Na pakiramdam mo ay parang wala kang halaga, sasabihin nila na ikaw ay hindi nagsusumikap o nagtatrabaho, ikaw ay palamunin, no? Ikaw ay parang walang kinabukasan. That is a form of rejection, no? At ito ay masakit sa damdamin. At alam niyo ho, sinasabi nga na parang talagang sa pag-edad ng tao, mas malaki yung tendency or yung sa pakiramdam na para bang unti-unti ay hinahanap mo yung iyong kahalagahan. Para bang minsan marating sa punto na nawawalan ka na ng kumpiyansa at tiwala sa iyong sarili. At marahil mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ganito rin ho yung naranasan ng ating Panginoon na siya mismo
yung kanyang mga kababayan ay hindi sumampalataya sa kanya. At anong sabi dito? Hindi ba't anak lang yan ng karpintero? Kaya hindi sila naniwala doon sa mga himala, doon sa mga ipinapahayag ni Jesus, mismo sa katauhan ni Jesus, ang pagiging Diyos, ang pagiging Mesiyas, ito hindi nila pinaniwalaan, hindi nila sinampalatayanan. Kaya mga kapatid, papaano nga ba natin i-handle itong mga rejection sa ating buhay? Una, rejection is projection. No? Sa tuwing ikaw ay makakaranas ng rejection, tandaan mo, ito ay pagtingin ng taong may sinasabi sa iyo sa kanyang sarili. No? Kapag ikay sinabihan na napakatamad mo, batugan ka, no? Ibig sabihin, hindi naman talaga ikaw yung sinasabihan yon, kundi yung taong iyon ay nakikita yung mga sinasabi sa iyo, laban sa iyo, mula sa kanyang sarili, o ito yung pagtingin niya sa kanyang sarili. Kaya nga, remember, rejection is projection. Sa mga pagkakataon na para bang tinatanggap mo yung mga sinasabi ng iyong kapwa, tandaan mo, hindi ito talaga patungkol sa iyo. Marahil may nakikita sa iyo na sa iyong pagtanggap, hindi dapat mayroon kang baguhin, pero hindi dapat mawala ng pag-asa, hindi dapat panghinaan ng loob, kundi itong mga rejection na ito ay pagtingin lamang ng iyong kapwa sa kanilang sarili, sapagkat kaiba pa rin ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Amen ba? At kailanman ito ay hindi magbabago. Yung pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin at pagturing bilang kanyang mga anak, ito yung pinakamahalaga sa lahat, yung tinatawag na spiritual identity. Kaya nga sa mga oras na ikaw ay marireject, no, ikaw ay hindi tatanggapin, mayroong sasabihin sa iyong kapwa, huwag mo nang i-post sa Facebook. Huwag mo nang ikwento pa sa iyong kapitbahay. Tandaan mo, that is only a projection sa kanilang mga sarili na ibinabato sa iyo. Amen? Ikalawa, sinasabing rejection is a protection. Sabihin niyo nga, protection. Anong protection? Ito'y pagpoprotekta sa iyo ng Diyos, pag-iingat sa iyo ng Diyos. Alam niyo ho, bago ako naging pari ay talaga namang katakot-takot na kabi-kabilang chismis din ang aking naranasan. Katakot-takot na rejection yung aking na-experience. Alam niyo, hindi pa ako pumapasok sa seminaryo, yung mga kaibigan ko, naku, yung 3 araw ka lang sa seminaryo, kilala kita. No? Yung isang kong kaibigan, sige, 1 buwan, ipapuputol ko yung daliri ko. Sabi, ipapuputol ko. Kaya nga, nung unang buwan ko, sa seminaryo, ako'y umuwi, no? Pero hindi ako lumabas, kung weekend lamang. Binalikan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, oh, napalabas ka na? Ayaw mo na? Suko ka na? Sabi ko, hindi, puputulin ko yung daliri mo. Pero alam niyo mga kapatid, minsan itong mga nararanasan nating rejection ay pag-iingat sa atin ng Diyos upang mas maging matatag yung ating kalooban, upang sa pagtanggap natin ng mga bagay na ito, kung mayroong nagsasara mga pinto, mayroong mas magbubukas sa atin na malaking biyaya, mas magandang plano ng Diyos at patuloy na pagpapala ng ating Panginoon. Sa trabaho, sa iyong karir, kung ilang beses ka man na nadapa o talagang nalugi sa iyong business, meron pa rin ibubukas ang Diyos, sapagkat itong mga rejection na ito ay pag-iingat lamang, parang nire-reroute lamang tayo ng Diyos sa isang mas magandang plano at talagang biyaya na nakalaan para sa iyo. Amen ba? Amen. Kaya nga sa mga pagkakataon, mga kapatid, na ikaw ay ire-reject, lalo't higit magmumula sa iyong mga malapit sa puso o sa kapamilya mo, tandaan mo, projection, ito ay sinasabing rejection, ay projection lamang at isang protection ng Diyos para sa iyo. Si Jesus, sinabi dito na hindi kinilala, pero ano ginawa niya? Sa pamagitan ng pagpapatong pa rin ng kanyang kamay, ay patuloy pa rin siyang nagpagaling sa mga kanyang nakasalamuha, bagamat hindi marami yung sinasabing kanyang ginawang himala dito sa kanyang mismong bayan, ay ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang kagandahang loob, na ikaw rin, sa tuwing ikaw ay ire-reject ng iyong kapwa, hindi mo dapat ito tanggapin para ikaw ay masira o magalit. Kundi, tandaan mo, ito'y sinasabi lamang ng iyong kapwa
dahil ito yung pagkakilala nila sa kanilang sarili. At ikalawa, ikaw ay pinoproteksyonan lamang ng Diyos upang sa mga pagsasara ng mga pinto, mayroong mas panibagong pinto o biyaya o pagkakataon ang magbubukas sa iyo. Amen. So ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Blas, ang isang martir at obispo. Sa pagkakataong ito, hilingin natin sa Diyos sa pamagitan ng kanyang paggabay at panalangin, tayo pagalingin sa ating mga karamdaman, lalo tigit ang mga sakit sa lalamunan. Magsiyuko ang lahat. Amang makapangyarihan, basbasan mo at pagalingin kami sa pamagitan ng panalangin ni San Blas, ilayo sa anumang kapahamakan o disgrasya at sakit sa anumang pangangatawan, lalo tigit sa aming mga lalamunan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay sasagawa natin ang pagbibinyag. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito upang ang inyong anak ay maging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong mga pabibinyagan. Bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman ba ninyo, mga magulang, na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kain ang inyong mga inaanak sa pananampalataya? Ngayon, idadako tayo sa pagtatakwil sa kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang gawain? Oo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pangaakit? Oo, itinatakwil po namin. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. So ano pong sinisimbolo itong mga kandilang may sindi na ito? Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tatanggapin ng mga bibinyagan. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, halina at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang, para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang mga batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo.
Aiden, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabi na puti. Kahit anong puti na lang. Tapos na. Kahit anong puti. Amethyst, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Heso Kristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. So ano pong sinisimbolo ng mga damit pambinyag? Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Ratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang pandemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hinumin mo po ang kanilang karamdaman. Pagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Blas, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa lahat sa iyong mga kamay. Ipaging karangalan sa ating kapanglabangan at sa Diyos ang kapatid. Ama naming lumikha ang mga pinaghindapat mong makawangis ng iyong anak at naging ganap sa tatak ng langis ng Krisma, ay aming idinadalangin makaisa sa iyong kinalulugdang haing tinanggap mo bilang alay ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ilasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong sa aming kagalakan ni San Blas ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak na dugo, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, na aming Santo Papa, at ni Beneventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Rob Aiden at Dimple Amethyst na mga bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag, upang kanilang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayanan ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para rin sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paitulog sa tukso. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumay niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nagdaan ng pinagsasalan sa lihat, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis mo ang kasalanan sa puso, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa puso, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ang salita mo lamang ay gagawin. Ang katawan ni Kristo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdingning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumay niyo rin.
Naway pagpalain kayong lahat at ang iyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.